Hello and welcome pong muli dito sa tutorial natin ng Basic Construction Estimate or Basic Construction Computation ng Materyales, Labor and Equipment nitong sample na bahay natin na 2-story 4-bedroom residential building. Bago po tayo dumiretso sa ating actual computation, mag-aaral po muna tayo kung paano po magbasa ng plano. Okay, so ito pong gagawin natin or estimate natin na bahay ay ginawan ko na po ng plano. Ito na po yan. So babasahin po natin siya, pag-aralan natin kung paano magbasa nito. Okay, start po tayo. Ang mga plano po usually naka-print yan sa mga malalaking sizes ng papel. Usually sa blueprint or tracing. Yung mga tracing 20 by 30 inches, yung iba 24 by 36. Ito pong ginamit ko ngayon dito ay naka A3 lang po ito. A3. Mas maliit po ito kaysa dun sa mga usual na naka blueprint. Okay, so in A3 ko lang po siya para po madali po siyang i-print kung gusto nyo po siyang bilhin sa akin. Okay, so ito pong sample na bahay natin is 2-story. Usually po meron po siyang 4 na klase ng plano or it composes of 4 types of plan. Ito pong 4 na to ay ito po yung kailangan para po may patayo itong bahay natin. Ito po yung mga kailangan na plano. Ito po yung architectural, ito po makikita nyo dito. Architectural, structural, plumbing and electrical plans. So yan po yung mga plano na kailangan natin. Okay, so umpisahan ko po dito sa baba. Mapansin nyo dito sa baba, ayan, zoom in ko lang. Yan. Ito po, nandito, logo ko po yan, and then project title, syempre, and then location, nilagay ko lang, anywhere in the Philippines, and then prepared by. Kapag architectural plan po, architect yan. Yung ibang munisipyo, pumapayag sila na civil engineer ang nagpipirma dyan, pero dapat po architect talaga, kasi architectural plan po yan. Okay, and then nandyan po yung detailed ng architect, and then conformed ng owner or yung iba dyan is approved by, ganyan. So yan, para po masabi, kapag pinirmahan po yan ng owner, syempre parang nag-agree siya, nag-approve siya dun sa plano na yan. Okay, and then nakalagay po yung sheet content. Yung sheet content na yan, ito yung perspective, vicinity and site development plan. So ito po yan, 3 na yan. Okay, and then next, itong sa pinakadulo, mapansin nyo po, A1 over A11. And then 01 over 31. Ang ibig sabihin po ng A1 is itong page na to is first page sa architectural plan. Ito po, yung first page na yan. Ito po ay first page ng architectural plan out of 11 na architectural plan. Okay? First page ng architectural plan out of 11 architectural plan. And then ito pong isa, itong 01, first page overall out of 31 overall. Okay? Tingnan po natin yung pangalawang page. Nakalagay na po dyan A2 kasi second page na siya ng architectural plan out of 11. And then second page ng overall. And then 31 overall. Okay? So puntahan lang po natin saglit yung page 12 para po na makita ninyo. Yung page 12 po, ito munang page 11, mapansin nyo, 11 na yan. Ito na po yung end ng architectural plan. And then sa page 12, mapansin nyo, ito po, teka lang. Ayan, page 12, ayan o, nakita nyo naman na dito page 12. Yan na, same na dito po yan dito sa, sa taas. Diyan. Page 12, S1 na po yan. Ibig sabihin, ito na yung first page ng structural plan out of 12. And then page 12 out of overall 31. And then yung plumbing P and then electrical E. Okay. So yan po yung pagbasa ng page natin. Okay, balik po tayo sa pinakaumpisa. Ito pong 4 na to, ito po yung usually na laman ng plano ng gantong sample na bahay. Yung iba po, na yung mga high rise or mid-rise building, kailangan ng mechanical or electronics plan. Yung mechanical po, kailangan po sa mga, halimbawa, may elevator or may sprinkler, automatic fire sprinkler, kailangan po yung mga yon. Pero ito po, dito sa sample natin na bahay na to, hindi na po kailangan ng ganong plano. So,
Ito lang pong apat na to ang usual na kailangan dito sa bahay na ganito po. Okay? So, balikan po natin itong first page na to. Ang unang-unan nyo pong makikita, perspective. Okay? Hindi po mawawala yung perspective. And then, kasama po dito yung vicinity map. And then, site development plan. Ang perspective, syempre, ito po yung, kumbaga, proposed view or final view ng ating bahay. So, yan po. Sinimplihan ko lang, hindi ko na nilagyan ng mga maraming para hindi na po nakakasira sa mata kapag kasi masyadong marami. Okay, so sinimplihan ko lang po siya. And then itong vicinity map naman po, syempre kailangan nating malaman kung saan yung location ng ating bahay na ipapatayo. 'Di ba, mahirap naman magpatayo kung saan-saan. Though anywhere in the Philippines lang nilagay ko diyan, hindi big sabihin yun na wala tayong location. So kailangan pa rin po yung location para malaman natin kung saan ipapatayo yung ating sample na bahay. Okay, ito pong lagay ko dito na Google Map is sample lang po ito. I think sa Iloilo ko pa kinuha to, basta kumuha lang ako sa Google Map So malayo po ito sa amin, taga Isabela pa po ako. Okay, yung iba naglalagay pa sila ng location map. Yung iba ang tawag dito usually I think location map. Yung mas naka-zoom out, yun yung vicinity map. Anyway, ang importante makita po kung yung location niya. Okay? And then next po is yung site development plan. Ito pong site development plan, kailangan po ito from the word itself po, site development. Ano po yung development dun sa site ninyo or sa lupa ninyo. Okay, dito po usually makikita yung distance ng bahay or ng boundary ninyo from center of road o daan or specific landmark. Yun po yung ibig sabihin ng site development plan. Dito rin po nakalagay minsan yung technical description ng ating lupa or titulo ng lupa natin. Nakalagay po dyan. Halimbawa, 25 meters, 39 degrees, 45 east, mga ganyan-ganyan po yung nakalagay dyan. And then nakalagay dyan mga may puno kung lalagyan nyo ng swimming pool, mga ganyan. Kaya po tawag dyan site development plan, kung ano yung development nya. Okay, mapapansin nyo po, dalawa yung itong compass, parang compass nya, north, east, west, and south. Ito po nakadiretso siya pataas, yung north. Okay, ito po tinagilid ko na lang siya kasi mapansin nyo dito, nandito yung daan, so parang tinagilid ko lang siya. Okay, so yan. Okay, dito naman sa tutorial natin, hindi naman siya ganun ka-significant yung dalawa na yan. Okay, next, mapansin nyo po dito, itong nandito sa nakalagay sa tabi ng perspective na nakasulat, A1, and then 2, A1, 3, A1. Ang ibig sabihin po niyan, dito sa page A1 natin, may tatlong klase ng plano. Ito po yung perspective, vicinity, and site development plan. So may mga numbering po siya para po madali pong ma-identify natin kung may hahanapin tayong specific na detailed plan. Okay, nandito rin po yung nakalagay sa baba, yung sheet content. Ayan o, 1, 2, 3. Perspective, vicinity, and site development plan. Okay, so I hope okay tayo dito sa first page. Punta po tayo dito sa second page. Okay, ito po yung floor plan. Ito po yung pinaka-common sa atin, floor plan na tinatawag. Okay, i-zoom in ko lang po itong ground floor plan. 2-story kasi yung bahay natin So, zoom in ko lang po muna itong ground floor plan. Dito po sa floor plan, ang usually na makikita po natin is yung mga living room, dining, kitchen, guest, mga room, toilet and bath. Yung mga yan, yun po yung mga usually na laman ng ating floor plan. Okay? So, pero mapapansin nyo po dito sa plano natin, zoom in ko lang po ng mabuti. Yan. Wait lang. Up. Zoom out onti. Yan. Mapansin nyo po, may nakalagay po na mga, itong sa side nya, lettering, letters, and din dito numbers. Ang tawag po dyan, mga grid lines. Okay? Ang purpose po ng grid lines na yan, para po mas mabilis nating ma-identify yung mga location sa loob ng plano natin. For example po, itong nandito sa corner na ito. Halimbawa, tinanong ka,
anong location nung column na sinasabi mo. Based po dito, pwede nyong masabi na ang location niya is 3B or B3. Dyan po sila nag-intersect. Okay, yan, no? Pansin nyo po. So, parang ang purpose po niyan is parang location para may locate natin. And then, parang guide na rin po talaga yan. Okay? And then, mapansin nyo po itong malaking X and Y. Yan, no? Yung X and Y. Ang purpose po niyan, kapag punta po tayo mamaya sa section, kumbaga, pag hinati natin yung bahay natin dyan, ano yung makikita along this line? Okay? And then, along this line. Okay? Yun po yung ibig sabihin ng section natin. And then, next, makikita nyo po yung mga numbers, ito po yung mga distances. Mapansin nyo po, no, naka 1,000 siya. Sa plano po kasi, usually na ginagamit ko, I think sa iba ganun din, naka millimeters po yan. Okay? Divide nyo lang po yan ng 1,000, yun na po yung equivalent niya sa meters. Bale, 7,000 divide mo ng 1,000, 7 meters. And then dito sa kabila, 8 meters. So, basically, 7 by 8 yung bahay natin. So, ganun po naka millimeters po yan. I-divide nyo na lang po ng 1,000. So, madali lang naman po yan. So, parang from dito, mag-move ka ng tatlo pa left. Parang ganyan. Okay? So, naka millimeters po yan. And then, dito nakikita nyo po yung living room. Nakita nyo naman dito may parang naka-drawing na upuan, and then may parang mesa-mesa na maliit, and then carpet, may upuan, ay may lamesa, and then divider. Sa dining room, syempre makikita nyo yung dining table, and then may ref naman daw, and then meron tayong hugasan, sink, and then stove. And then sa guest room, makita nyo yung damitan, closet, may table, and then may bed. Then carpet naman daw yan. Okay, and then nandito po yung stair. Okay, makita natin sa stair, yan ganyan. And then zoom in ko lang po ulit. Yan, zoom in ko lang. Makita niyo yung numbering, 1, 2 hanggang 16. Ibig sabihin 16 step yan papunta ng second floor. Okay? And then mapansin niyo po dito sa plano, mapansin niyo dito yung mga D1. Yan oh, D1, D2, D3. Yan po. Yan po yung identification or label ng mga pintuan natin. Kailangan natin yang labelan. Okay, hindi kasi pwede na basta natin i-drawing na agad dyan yung plano or detail nitong pintuan. Bali, magle-label lang po muna tayo dito, and then pagdating sa schedule ng doors and windows, doon po natin titingnan yan. Okay, sampulan lang po natin para makita nyo. I think page 9 yun. Ayun. So, tama. Page 9. Ito po yan. No, ito yung detail ng D1 natin. Okay? So, kung gusto nating makita yung detail ng D1, D2 hanggang lahat yan ng windows, punta po tayo dun sa page na may schedule of doors and windows. Okay? So, balikan lang po natin. Page 2. And then, zoom in tayo. Okay? So, yun po yung D1, D2, and D3. And then, may D4 din po sa CR. And then, syempre, kung may doors, meron ding windows. Ayan o. W1, W1, W7. Yan, mga yan. Kung gusto nyo pong makita yung detail nya, balik po kayo dun sa page 9. Okay? And ano pa bang dito? Ito. 1, 2, 3. Ibig sabihin 3 step papunta ng loob. Pero pagdating dito sa may kusina, 2 step na lang. So, parang ganyan. Okay? So, I think okay tayo dito sa ground floor plan. Ito pa po pala yung scale na tinatawag. Usually po yung mga plano natin, makikita nyo po ang scale nya 1:100. Ano pong ibig sabihin yan? Ito pong plano natin, kumbaga sa actual, i-times nyo to, palakihin nyo siya ng 100 times. 100 times, yun yung itsura nya. Okay, syempre, yung plano natin, maliliit lang yan. Hindi naman ganun kung anong size nung actual, yun din yun. So, walang ganun. So, kaya nakalagay po dyan scale is 1. Mga ganyan. Naglalagay po tayo ng scale. Ngayon, kung try nyo pong susukatin yan, dito, halimbawa yan, 7 meters, gamitan nyo po ng ruler or kahit metro. Itapat nyo po, di ba yung metro natin, dalawa yun usually naka meters at saka naka inch. Okay, so ito kasi naka meters tayo. Try nyo pong sukatin yan gamit yung metro. Ang lalabas po dun is 7 centimeter.
hindi ako nagkakamali. And then dito 8 cm. Okay? So ganun po 'yan. Eksakto po 'yan kasi naka-scale ito, no? Okay, so yan gagamitin natin. Yun pala. Since nabanggit ko na, ang gagamitin po kasi sa pagsusukat po kasi may dalawang klase ng measurement na ginagamit. Yung tinatawag po nating metric at saka yung English system. Yung metric system po, yun yung usually na ginagamit natin dito sa Pilipinas, yun po yung naka-meter. Yung iba naman, yung English, yun po yung naka-inches or naka-feet. Okay, sa iba po kasi, I think sa India, parang yung iba gumagamit dito. Imbis na 7 meters, mga, di ko sure kung ano to sabihin na nating 20, mga kulang-kulang 24 feet, parang ganyan. Pero ang gagamitin kasi natin dito, naka-metric tayo, naka-meters, or dito sa plano natin, naka-millimeters siya. Naka-metric system ka. Okay? So, punta po tayo dito sa second floor natin. Okay, dito sa okay, zoom in ko lang. Yan, may labeling na tayo, nakalagay naman na diyan AA1 yan. Pwede niyo pong ilagay kahit ano pong gusto nyong label diyan. Mag-umpisa kayo sa Z, whatever you want. Nga. Okay, so dito po balik tayo, puntahan natin yung second floor. Yun, meron pa rin yung X and Y sections natin. And then siyempre, kunwari, galing dito ng ground, paakyat tayo, yan, pag ganyan. So, ito na. Ito yung first step natin sa second floor, itong nakalagay na DN. DN, short po yan, down. Yan. Down naman yan, pababa naman yan. So, 16 step pa rin yan, pababa, syempre. Okay? And then, syempre, makikita nyo na pa rin dito yung bedroom. Yan, bedroom. Nakalagay din mga bed. Kunyari, bed yan. Bed naman talaga yan. Sa drawing, and then master's bedroom. May CR tayo, toilet and bath, yan, ganyan. Then may terrace naman na tayo dito, dalawa. Maluwang dito yung sa harap. Okay? So, kung gusto niyo pong tingnan sa parang ganyan po yan. Ito po talaga yan. Okay, mapansin niyo mas maluwang tong harap kaysa dito sa likod. Okay? So, yun po yan. Pinakita ko lang para mas ma-imagine niyo po ng mabuti. No? Ano pa bang makita natin dito sa second floor? Ito pong CHB wall and drywall. Ito pong sa labas at saka sa ibang part CHB wall, pero yun nga, kagaya nung first part nitong tutorial natin, naglagay ako ng drywall. For the purpose of this tutorial, yun nga, naglagay ako ng drywall dito para at least maituro natin kung paano mag-estimate ng drywall. Okay, so and then syempre hindi mawawala yung mga D1 dito natin, walang D1 pala dito. And then windows, labeling, yan, mga yan. Okay, so yan. I think goods na tayo dito sa page 2. Next, page 3. Ang page 3 natin ay roof plan. Okay? Sa roof plan natin, dito mo lang, ganito lang usually ang roof plan. Dito mo lang makikita yung location ng tubig. Okay? So ito usually tawag dito, hindi pala usually, talagang tawag dito ay 4 agwas kasi 4 na direksyon. Okay? And then dito rin po pala makikita nyo to, kumbaga distance nitong dulo ng ating fascia dito sa may 1 na yan, sa grid line 1 or sa center. Kung balikan natin yung ating pansin nyo, naka-center yan yung iba, yung ibang plano hindi yan naka-center, nakagilid. Okay, yun lang po yun either nakagitna or nakagilid. Hindi po pwedeng may certain ka na distance sa gilid. Mahirap pong basahin pag ganun, mahirap din pong ilagay sa actual. Okay, so yan po yung roof plan natin. And then next po is ito pong elevation. Unahin natin tong front elevation. Okay, usually ang mga elevation, ang pinakakailangan natin dito ay yung elevation. Kung gaano kataas yung bahay natin. For example, ito, yung finish grade line natin, or yung iba tawag dyan natural grade line. Ito na po yung lupa. Ang distance ng lupa sa ground floor line sa loob, inside nakalagay 300 millimeters o 0.3. Okay? 0.3 meters. Okay, yan po yan. Nakalagay po dyan. Plus, ibig sabihin pataas. Okay? Maliban dyan, nandito rin po yung mga distances. Okay? So, 300 divide mo ng 1,000, 0.3. Okay? And then, ground floor line hanggang second floor line,
3.2 meters. Okay? And then yung ceiling height is 2.8 meters ang distance from ground floor line. Okay? 3.2 ground floor to second floor, and then 3 meters naman from second floor to top of roof beam. Okay, ito po yung roof beam natin para mas may ano ko po sa inyo. Saan na ba yan? Ayan. So, yung sinasabi ko po na, ito pansinin nyo po dito itong sa may lower right corner ng ating screen. Makita nyo dyan yung distance na sinasabi ko. Okay, sa natin sukatin yan. Yan. Ayan 3.2 nakalagay. Mapansin nyo po ito, nandito dito. Yan, 3.2 yan. Ayan, 3.2. Okay? And then, yung 3 meters naman po is ito. Ito yung second floor to roof beam. Yan, 3 meters. Mapansin nyo. Okay, yun po yung distances niya. Ibig sabihin niya, no? Ito po yung roof beam na tinatawag. Beam sa roof. Okay, so yan po yan. Kung ayaw nyo ng roof beam ang tawag dyan, edi third floor beam, whatever na gusto nyo po. No, pero usually po roof beam ang tawag dyan. Okay, so yan po. And then, ito nakalagay din top of rafter, mga ganyan. So, ito, halos hindi nyo na po kailangan yan. Mas kailangan nyo po yung sa detail ng truss. Okay, para, pwede rin naman yan. Parang guide na rin natin yan kung tama yung sa detail ng truss. Kasi pwedeng mali yung detail ng truss. So, ba't magkaiba yan dito? Ba't hindi magkatawa? Parang ganun. Okay, so, pero ang pinaka mag-govern po talaga, ang pinaka masusunod is yung detail ng truss natin o rafter. Okay, so yan po yung ating page 3 or A3. Okay, so ulitin ko lang po, dalawang klase ng plano kaya nakalagay dyan A1, 1A3 and then 2A3. Okay, next po tayo, right elevation and then left side elevation. Ganon din po yan, halos parehas lang po yung dalawa na yun. Yun nga lang, syempre nandito, kumbaga ito yung front, ito yung left. Yung mapinsan nyo, left, tingnan natin dun sa drawing. Ito yung left. Yun halos magkahawig naman, di ba? Ayan hawig naman. Pansinin nyo. Hawig naman. Ito yung left. Magkamukha kasi ito. Ang pagkakaiba ito dito Pagdating naman sa right, itong right. Yan. So yan right. Yan. Yan. Yun naman po yung pagkakaiba niyan. Isa pa pala, sa ibang mga plano, naglalagay pa sila dito. Halimbawa, ang detail nito, WD ko sure, di ba W7 ata? W4, parang ganyan. Naglalagay pa sila dyan minsan. Okay? Para mas madaling maintindihan yan. Pero ako, hindi ko na nilagyan. Naiintindihan naman na yan sa tingin ko Maintindihan na yan sa floor plan. Pero kapag komplikado talaga yung plano mo, maganda kung maglagay ka. Halimbawa, magkapatong na, na bintana. Halimbawa, dito, naglagay ka pa dyan. Yan, dalawa. Dun sa plano, halimbawa, W1 and W4, mahirap lang makita yon. So, mas maganda kung maglagay ka dito sa elevation ng ganun, ng labeling niya, W1, W4, parang ganun. Okay, so, ang importante lang naman po dyan is maintindihan natin yung plano. Okay, so, yung labeling niya. Okay, so, yun po yung page 4 natin, elevation, right and left side. Next po natin is right elevation, rear side elevation, yung sa likod. So, ito po yung likod niya. Yan. So, ito hindi ko na pinakita dito sa ating plano yung itsura ng septic tank. Okay? So, yan. Hindi ko lang pinakita yan. Pero, ganyan po yung itsura ng rear natin. Okay? And then, dito po sa section XX and section YY. For example po, itong X. Balikan natin yung floor plan. Yan, floor plan. Parang ito po yan. Kapag kinat natin yung bahay natin dito, for example dito, yan, parang naglagay tayo dito ng line. Yan naglagay lang po ako, sample lang Parang yan. Yan, ano ang makikita mo dito sa loob? Ano yung makikita mo dyan sa loob na yan? Okay, yan yung sa X. Okay, yun yung sa X yan. And then sa kabila naman yung Y. Ano yung makikita mo? Okay, so hindi ganun ka-importante itong plano na to, pero ini-include natin to. Okay. Syempre para kung gusto niyo makita yung loob, yan. Halimbawa lang para mas makita niyo yung detail. Okay, so kaya minsan sinasama talaga natin yan. Okay, so yan. Section X and section Y. Okay, page 5 yan. So yan, 1, 2, and 3 pa rin yan.
Then nandito pa rin yan sa sheet content natin. Okay? So next po natin ay reflected ceiling plan, ground floor and second floor. So ito po, dito makikita yung sa ilaw, and then kung may design po kasi yung ating mga ceiling, dito po natin makikita yung design niya na nakaplano. Okay, so yan po nakalagay na din dito kung ano yung direction ng ating ceiling. Ayun, kagaya ng nasabi ko sa first video natin, ang ground floor is PVC panel board, yan ground floor yan. So ganyan po yung direction niya. Okay, and then sa second floor naman, dalawang klase. Yung sa loob, ito fiber cement board yung sa loob, inside ceiling sabi niya na. And then itong sa labas, metal spandrel yan. And then naglagay tayo ng may butas-butas, syempre kailangan yan for ventilation. Pag wala po yan, sobrang init nung loob niya. Sobrang init ng loob ng ating bahay. Okay? So yan po yung ibig sabihin ng reflected ceiling plan. Okay, so next po tayo, page A7. Sa A7 naman, dito po nakalagay yung floor finishes. Okay, since ang balak natin lagyan ng tiles, so nandito po nakalagay yung kumbaga anong klaseng tiles, anong size para ng tiles, hindi anong klaseng tiles, kasi yan lang nilagay ko. Okay, so yan 60 by 60 daw dito, then 40 by 40 sa labas, and then ito po sa stair yan, yung stair yan 30 by 30 yan sa stair yan, and then sa CR 30 by 30 pa rin, then 60 sa loob 60 by 60. Then sa second floor naman, sa labas 40 by 40 yan. Sinadya ko po talagang 40 by 40 yung labas, kasi pag 60 by 60 mas prone po talaga sa tuklap yan . So yan po yung lagay ko. Then loob 60 by 60 pa rin, then 30 by 30. Okay, so yun po yung floor finishes natin. Okay, ground floor and second floor. Next po natin ay A8. Ito pong detail ng concrete molding and canopy. Okay, ang concrete molding po, ito pong sa palibot ng ating bintana at saka pintuan. Okay, so ito po yan, sample natin yan. Yan yung concrete molding, ito yung concrete canopy. Okay, concrete yan. Ito po yan. Yan yung detail niya nakalagay. Ayan, 50 mm thick yan, 50 mm thick daw yan, 50 mm thick yan. Then yung lapad niya, I think 100 mm. Ayan ang 100 mm. And distance niya sa gilid, may distance siya na 50 mm. Yan distance niya doon, hindi natin sinagad. So yan mga yan nakalagay. And then distance nitong canopy from top of window, yung mga ganyan. Then yung distance ng edging niya. Okay, then nakalagay po dito varies po yan, kasi nga hindi po para-parehas yung width ng ating bintana. Okay, so for example, puntahan lang natin ito W1, W2 magkaiba 1.5 and then 1 meters. Kaya nakalagay po dyan varies. Ang ibig sabihin po ng varies ay nag-iiba-iba. Okay, so yan nakalagay din 100 mm thick, 100 mm siya, ayan. And then 400 mm wide. So ito daw po ay 400. Yan, ito ay 0.4. ayan, nakalagay sa baba 0.4. And then nakalagay din po dito yung kumbaga blow up detail ng ating toilet and bath. So dito ginawan ko po talaga siya ng blow up para makita na ang loob niya ay 1.2 yung finish natin. 1.2 by 2 meters yung loob natin. Okay, so yan, and then 0.6 tong sa may shower. Okay, so next A9. Okay, A9, ito nga po yung detail ng doors and windows natin. Okay, so for example, ito nakalagay specification, wooden panel door, and then location, main door, yung mga ganyan. Number of units, 1. Yan, dito yung mga design na yan, pwede pang magbago yan. Okay, pero sample lang naman natin yan. Okay, so kung gustong bilhin ng may-ari is iba, di walang problema. Kumbaga sample lang naman natin. Pero kung may specific na detail na silang gusto, mas maganda, lagay na natin sa plano. Okay, so yan po yan. And then yan, PVC door naman, CR, mga ganyan. And then dito sa bintana, ang nilagay po natin is lahat po ito aluminum, no? Powder coated yan, aluminum na S798. Okay, then yan, sabihin nyo lang po na ganyan yan, S798 aluminum powder coated, then kulay
kulay ng ating frame, ng aluminum na tubular, and then kulay ng glass, kung may kulay man. Okay, so yan pag mag-order kayo. Ito po yung mga detail niya, nakalagay naman na dyan. Okay, so yan po yan. And then, ano pa ba? Yan, ito pala. May nakalagay na F at saka S and A. Ayan o. Ang F po, fix. Ang S, sliding. Yan. A, awning. Awning, no? Tingnan natin kung naka-awning tong ito. Naka-awning yan. 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 Ganyan ang awning. Kapag po naka-side, parang ganito siya. Halimbawa, nakapaganyan. Yan. Halimbawa, pag ganyan, tapos malaki siya. No? Halimbawa, pag ganyan, pa-side naman siya. Ang tawag naman po dyan, casement. No? Yung pa-side. Yan, patayo. Kasi yan, patayo pababa. Yan, casement naman. So, pero dito, wala tayong casement. Lahat yan, either F, fix, S, slide, A, awning. Okay? So, yan po yung mga yan. Nandito nakalagay detail. Okay? And then, mapansin nyo po, no? Magkaiba po yung scale niya. 1:40. Ngayon, paano, ang tanong nyo, paano ko, kasi kapag sinukat ko to sa iba ang lumalabas. Halimbawa, itong 0.9, halimbawa yan, 0.9 na no? Kapag kapag sinukat ko siya gamit metro, ang lumalabas, wait lang, 0.9 times 0.4, joke lang, 0.9 times 2.5, ang lumalabas 2.25. Okay, so paano ko po nagawa yun, na yung 0.9 ang pag sinukat nyo, ang ibig sabihin ko po ng pag sinukat nyo, no, ibig sabihin pinaprint nyo to ng naka-scale, maayos yung scale nya. Okay, kapag sinukat nyo to, printed na papel, sinukat nyo, tapos ang nakalagay 2.25 imbis na 0.9, ibig sabihin ito yung scale nya. Okay, bakit po times ko ng 2.5? Okay, ito po kasing 40, yung 100, i-divide nyo po siya ng 40. 100 divide nyo ng 40. Yan, gamit tayo ng calculator para mas maintindihan nyo po. Okay, calculator. Yan. Ayan, so 100, divide nyo lang po yan ng 40. Okay, so 2.5. So, ganun po yung pagsusukat ninyo. Okay, so 100 divide mo ng 40, 2.5. Yung 0.9 i-times nyo ng 2.5, yun po yung actual na sukat sa plano kapag naka-metro yung gamit nyo. Okay, so ganun po yun. For example, itong 1 meter na to, kapag sinukat nyo dyan, ang nakalagay 2.5. Okay, try nyo pong isukat. Okay, so yan po yung ibig sabihin ng 1:40 natin. Okay, next po natin na itong A10. Sa A10 po nakalagay yung detail ng railings at terrace. Yan. Kasi meron tayong detail of railings at stair. So magkaiba po yun. Sa A10 yung stair nakalagay po dyan. Ayan. So ang sabi dito sa detail, ayan o, 2x4 by 1.5 mm thick GI tubular bar. Kumbaga ito yung pinaka ito pinaka mataas. Ito yung upper part. Yan, 2x4 yan. And then nakalagay dito, ano pa ba to? Yung 1x2. 1x2 daw po ito. Nakalagay na arrow 1, 2, 3, 4. Yan. So tingnan natin sa 3D para mas maintindihan nyo. Ito po yan. 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 Okay. So yan po yan. 1x2 yan. Yan. 1x2 yan. Okay. And then next po, ito. Hindi ko pala to napalitan. I think sinadya ko ata to or hindi ko napalitan talaga. Ito. Ito kasi naka-inch siya. Usually kasi kapag bibilihin nyo, naka-ganyan, naka-inch yan. Hindi yan naka-millimeters. Okay, ito kasi sinadya ko ata to or nakalimutan ko lang. Naka-millimeters kasi to. Since naka-millimeters yan, ito kasi kapag bibilihin nyo yan, ang thickness yan, hindi yan naka-inch. Okay, naka-millimeters yan. Since naka-millimeter yung thickness, naka-millimeters na rin tong side niya. Kaya ganyan siguro yung ginawa ko. Anyway, ang 25 by 25 is 1 inch yan. Okay? Ang 2 inches ay 50. 25 times 2. 1 times 2. Yan. Ganyan yan. Okay? And then, nakalagay daw, space as shown.
Yan. 100 daw yung clear distance niya, yung ganyan. And then 1 meter yung taas. And then itong sa vertical niya, 2x2 naman. Okay, so lahat siya 1.5 mm yung thickness. Okay, so ito naka-elevation siya, naka-elevation 1:10. 1:10 siya nakalagay, oh, mapansin nyo. Ito, kapag sinukat nyo to sa plano, hindi yan 1 cm, 10 cm yan lalabas dyan. Okay? Double check nyo. Sa tingin ko ganun. Okay? Then perspective, nakalagay po dyan unknown. Kasi ano po yan, kumbaga, kumbaga ito, basta kinuha ko lang sa ganyan yan. Pero naka-scale yan. Okay, hindi po yan, yung iba po kasi nilalagay NTS, not to scale. Okay, naka-scale po yan, hindi lang natin alam. Kaya nakalagay unknown. Kasi nakaganon po yan, naka-zoom in, zoom out. Okay, once po kasi magbago ka dyan, hindi na yan parehas ang scale yan. Okay, so A10 natin yan. And then last sa ating architectural plan, itong detail ng railings at stair. So yan. Okay, sa railings naman yan. Halos parehas naman tong dalawa na to. Okay, halos parehas naman yan. Ito lang kasi nakaslant to eh. Syempre, stair yan. Okay. So, yung iba, so tingin nila, may kulang pa dito. Ano pa bang possible na kulang dito? Yung detail or blow up ng ating CR, yung sa wall, dapat may nakalagay na tiles, mga ganon. Hindi ko na ilagay. Ano pa bang kulang dito? May kulang pa siguro dito, pero I think ito tama na to para sa pag-estimate natin. Yun lang, yung sa may wall lang ng CR ang wala. Okay? Next part na lang natin yung kasunod, yung sa structural. Okay? Thank you po and God bless everyone.